nginig ng katawan. Kasi alam nyo po kung bakit nanginginig yung katawan ninyo. Doon po yun dahil sa gutom, kasi nga po isa doon wala kang gana kumain. Hindi mo alam, gutom ka na. Feeling mo busog ka pa rin kasi wala kang gana. Kaya nanginginig katawan mo dahil rin po yan sa gutom. Dahil din po yan. Welcome po muli sa aking YouTube channel. Yung channel na ito ay gumagabay sa mayroong anxiety, GERD, nervyos at panic attack. Ito guys, yung pag-uusapan natin bago po ako mag-umpisa. Nais ko pong humihingi ng konting favor sa inyo na pakishare po ang video na ito. Paki-like o di kaya mag-comment po kayo kung alin po dito yung mga sintomas na nararamdaman ninyo. Kasi mas maganda tong video na to dahil nga po mas makakatulong po sa magsasuffer pa rin ng anxiety hanggang ngayon. Alam ko po na marami pa rin dahil nga po sa dala ng kahinaan ng loob. Pero ito po alam ko na gagaling rin po talaga kayo. Kagaya ko na sana maranasan nyo po yung dating ikaw, yung nagagawa mo yung gusto mo, na parang normal ka, hindi yung lagi ka na lang nakapokus yan sa mga sintomas niya. Ito po ay sana makatulong po sa inyo. Pakishare po ito. Ngayon po kasi babanggitin ko muli sa inyo yung mga sintomas ng anxiety na nararamdaman or nararanasan ng halos karamihan ng lahat. Ito po, unang-una po dyan talaga yung takot. Number 1 po yung takot talaga. Takot na takot ka sa lahat kasi nga po sa mga nararamdaman mo, sa mga sintomas na nagre-react sa katawan mo, kaya ka natatakot. Babanggitin ko po maya yun isa-isa dahil nga po yan ang nagpapalala sa inyo. At saka i-advise ko rin po bago ko tapusin yung video nito, i-advise ko po sa inyo yung mga dapat nyo gawin. Yun po, number 1 po natin yung takot. Takot talaga. Yun po yung nagpapahirap sa inyo. Pangalawa po, kaba or kabog ng dibdib. Isa rin po yun. Nagbibigay din po yun ng takot. Isa rin po yun sa ng takot. Pag kinakabahan ka na parang makabog ang dibdib mo, sintomas po yan ng anxiety. Kasi pag nag-iisip ka, yun po ay nag-iisip ka ng halimbawa may sintomas na nagparamdam sa'yo tapos nag-iisip ka ng nakakatakot. Yun po kumakabog ang dibdib at saka nararamdaman mo talaga yung kaba. Yung pangatlo po hilo. Hindi rin po yan mawawala sa taong may anxiety talaga. Hilo, yung hilo na parang makukulaps ka, yung hilo na parang matutumba ka, isa po yan sa mga sintomas na hindi mawala-wala sa taong may anxiety. Pag malala ng anxiety mo, ganun po yun. At saka pang-apat po, nginig ng katawan. Kasi alam nyo po kung bakit nanginginig yung katawan ninyo. Doon po yun dahil sa gutom, kasi nga po isa doon wala kang gana kumain. Hindi mo alam, gutom ka na. Feeling mo busog ka pa rin kasi wala kang gana. Kaya nanginginig katawan mo dahil rin po yan sa gutom. Dahil din po yan sa puyat, di ba? Dahil din po yan sa takot or kasi pag natatakot ka, di ba, nanginginig ka talaga. Hindi po yan mawawala sa taong may anxiety. Panglima po natin, hirap sa paghinga. Kung nahirapan po kayo sa paghinga, pag sobra kayo nag-aalala, sobra kayo na-stress, nahirapan kayo huminga. Kasi pag sumumpong kasi yung anxiety, pag nararamdaman mo lahat-lahat ng sintomas, siyempre mahirapan ka huminga. Kasi kinakabahan ka. Kasama na yung sa lahat-lahat na nabanggit ko kanina na naunang sintomas. Pang-anim po yung yung mabilis po kayo mapagod. Konting konting galaw-galaw mo, o di kaya umakyat ka sa hagdanan, o mag-isip ka pa lang na umigib ka or mga ganon, o di kaya mag-isip ka pa lang na maglalaro ka or mag-jogging ka. Wala na. Iniisip po pa lang parang pagod na pagod ka na. Kaya mabilis po kayo mapagod. Yun po, kasama po talaga yan sa may anxiety. Pang-pito po yung feeling mo parang mamamatay ka na. Parang feeling mo katapusan mo na. Diba? Kasama po yan sa sintomas. Pag ganun na po yung mga nangyayari sa inyo, yung mga nararamdaman nyo, yung parang mamamatay na ako, parang sigurado na talaga to, mamamatay. Yan yung mga ganun pag nararamdaman mo yan, kasama talaga yan. Kasi yan ang tinatawag na panic attack. Kaya mo nararamdaman yan dahil sa sobrang takot din para mamatay ka. Pero maniwala kayo sa akin, hindi po kayo mamamatay, wala po mayroong masama sa inyo. Ganun lang po yun talaga. Ganun talaga ang sintomas niyan. Kasama po yan sa sintomas na may anxiety na nararamdaman ng lahat. Pangwalo po, hindi kayo mapakali. Kasi alam nyo kung bakit. Pag may nararamdaman kayo, kahit nahihilo ka nga lang, hindi ka na mapakali. Hindi mo na alam na baka mamaya na mangyayari sa'yo, ganun kagad. Kaya hindi ka mapakali. O di kaya sumakit lang ulo mo, hindi ka na mapakali. Nag-aalala ka na masyado. Kaya hindi kayo mapakali. Kasama po yun sa sintomas ng anxiety talaga. Sunod po natin, nanlalambot po kayo na parang wala kayong lakas. Yan. Ito ang mga sintomas na nabanggit ko. Ano talaga to? Yung common talaga sa tao may anxiety to. Lahat nararamdaman to.
pag malala yung anxiety. Kaya itong 10 na binabanggit ko, matindi to. Ito yung nagpapahirap sa atin talaga kasi pag nagka-panic attack yan panic attack, pag sumumpong sigurado mahirapan ka, pero hanggang dyan lang naman yan, walang mangyari sa inyo. Pang 10 po, masakit ang ulo. Isa rin po yan nagpapahirap sa inyo. Pag sumakit ang ulo, grabe, hanggang dito maabot po ang likod. Kasi sobrang stress po yan kaya sumasakit ang ulo. Sa akin dati grabe, isang araw pag sumakit, matindi, ang tagal. Bukod sa masakit, kasama pa yung hilo. Masakit na ulo, nahihilo pa, masakit pa dibdib, masakit ang likod, dumakay mo yun. Sabay-sabay yan ang mga sintomas. Tapos doon na yung feeling mamatay ka na, nalalambot ka na, tapos nanginginig ng katawan mo, nahirapan ka na huminga. Parang ganun, ito na, sinamarize ko lang, sinamasama ko lang. Tapos nandun na yung takot, feeling mo magkukulaps, hindi ka na mapakali, di ba? Ganun lang yan. Nalalambot na parang wala kang lakas. Kasi nga po, dahil lang yan sa anxiety. Pero ang totoo po niyan, wala pong mangyayari sa inyo. Ganun at ganun lang po yan. Paulit-ulit na lang mangyayari yan sa inyo. Kaya kailangan, pag ganun ang nangyayari sa nabanggit ko na ito na 10 sintomas, kontrolin mo na sarili mo. Mag-relax ka. Kung may kaya mong gawin, pag kaya mong libangin sarili mo, kung kaya mong mag-basketball, kung kaya mong mag-jogging, kahit may nararamdaman, kayanin mo po. Kasi sa totoo lang mangyayari sa inyo. Ako sobrang anxiety ko dati, binasketball ko, wala, natanggal lang. Ganun lang po yun. Sa totoo lang walang mangyayari. Kasi ang number 1 na nabanggit ko sa inyo kanina, yung takot. Pag yan ang winala mo, ang takot sa isip nyo, ultimano, gagaling po kayo. Pag winala mo yung takot. Kasi pag may takot ka, lalabas lahat-lahat ang nararamdaman mo. Yung mga sintomas na nabanggit ko, mararamdaman mo yun pag may takot ka. Kaya number 1 ang takot. Ganun po yun. Kaya kailangan, pag nasumpong, huwag matakot. Hayaan mo siya. Bahala ka kamo dyan. Ganun lang yun Inulit ko lang to Marami akong videos na ginawa na ganun. Pero ngayon ulitin ko pa rin para mas maintindihan po ninyo. Para mas kumalat po ito, malaman ng iba. Diba? Ganun po yun, para mas gumaling na po kayo. Ganun lang po kasimple. Alisin ang takot, tulungan ng sarili, mawawala po yan. Huwag tayo maniwala sa iba na may mga nag-a-advise na sarili lang makakagamot na daw. Kung tutulungan lang yung sarili, di lahat daw gumagaling na. Hindi naman. Proseso rin talaga. Palakasan lang din ang loob, malakas loob mo. Gagaling ka talaga. Bakit ako? Diba? Bahala kayo kung maggamot kayo, wala namang problema. Mas maganda pag hindi mo kaya, gumamot kayo kagaya ng iba, nagagamot. Ang iba nga, gumagamot, tumakay mo, hindi pa gumagaling. 1 year na nagagamot, 6 months, 3 months. Ang sa paggagamot yata, 15 days or 1 month yung pinakamababang resita ng doktor. Tapos noon, pag nagpagamot ka, pag natapos mo yung inuman ng gamot na 1 month, bumalik ka sa kanila, paloob naman, babayad ka na naman. Eh di mas lalo ka may stress, mas lalo ka magka-anxiety. Kasi another gastos na naman yun. Diba? Kaya yun po, hanggang na lang po ang aking video. Yun lang po ma-advise ko sa inyo. Inulit ko lang po ito. Sana mas makatulong ko sa inyo. Pag-share po. Maraming po salamat.